Tampok ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa House of Lies. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Sa huling linggo ng House of Lies, nang akalain ng pamilya Torrecampo na tuluyan ng maayos ang lahat ng sigalot sa kanilang buhay, isang panibagong lagok naman ang unti-unting sumisira sa kanilang katahimikan. Sa pagkakataong ito, tila buo na muli ang pamilya ni Greg. Bigla namang yumanig ang isang iskandalong hindi inaasahan ng lahat. Muling inungkat ni Aldrin ang pinakatatagong sikreto ni Regina, ang madilim nitong nakaraan bilang dating babaeng ibinebenta ang sarili. Kumalat ng mabilis sa social media ang mga larawan at impormasyon tungkol rito, dahilan para dagsain siya ng panghusga at masasakit na komento mula sa publiko. Hindi makapaniwala ang mga taong malapit kay Regina, lalo na ang mga empleyado at kasamahan nila sa kumpanya. Habang pilit na nilalabanan ni Regina ang kahihiyan, mas lalo namang lumalala ang galit at inggit na kinikimkim ni Thea at Aldrin laban sa pamilya Torrecampo. Para sa dalawa, hindi sapat ang sirain lamang ang pangalan ni Regina, gusto nilang wasakin ang buong pamilya nito. Dito na nga nagsimulang maging mapanganib ang lahat. Isang gabing walang nakakaalam, biglang sumupol si Aldrin sa kinaroroonan ni Regina, Paolo at Edward. Halatang wala na itong kontrol sa kanyang galit habang dire-diretso nitong nilapitan si Regina. Agad niyang tinangkang saktan ang babae hanggang natatarantang sumisigaw sina Paolo at Edward. Buti na lamang at mabilis na nakapagitna si Marge kaya nailayo agad si Edward sa panganib. Ngunit imbis na huminto ay si Paolo naman ang pinagbalingan ni Aldrin ng kanyang matinding galit. Sinunggaban niya ito at walang awang sinakal gamit ang bakal na tubo habang paulit-ulit na nagbabanta. Sa gitna ng kaguluhan, isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas mula kay Aldrin. Hindi raw sila tunay na magkapatid ni Paolo dahil anak lamang siya ng dating asawa ni Walter. Ito ay mas lalong sumiklab ang matagal niya ng poot laban sa buong pamilya. Ngunit nauwi sa matinding trahedya ang gabing iyon nang tuluyan na ngang mapahamak si Regina. Bumagsak itong duguan habang halos wala ng lakas si Greg sa kanyang nasaksihan. Ang tahanang minsang puno ng pag-asa ay napalitan ng iyakan, dalamhati at paglalamay. Sa pag-usad ng investigasyon, si Thea ang unang itinurong may kagagawan sa pagkamatay ni Regina. Agad siyang naging wanted sa mga otoridad at nagsimulang magtago. Dahil sa takot, sinubukan niyang humingi ng saklolo kay Aldrin. Ngunit sa halip na tulungan siya, ay tuluyan na nga siyang ipinagkanulo nito upang iligtas ang kanyang sarili. Brutal na sinaktan ni Aldrin si Thea hanggang sa mawala na ito ng malay bago niya iniwang mag-isa. Akala niya ay wala nang makakatuklas sa kanyang mga kasalanan, pero habang tumatagal, isa-isang lumalabas ang ebidensya laban sa kanya. Kalaunan ay natuntun din siya ng mga pulis, posas at walang laban. Sa pilitang dinala si Aldrin sa kulungan habang galit na galit namang nakatingin si Greg. Ayon kay Greg, hindi sapat ang pagkakabilanggo upang pagbayaran ni Aldrin ang pagwasak ng kanilang pamilya at pagkawala ng pinakamamahal niyang asawang si Regina. Noon habang nananatiling balot ng lungkot ang tahanan ng mga Torrecampo, marami ang nagtatanong, may katapusan na nga ba ang lahat ng paghihirap nila? Palamang ang simula ng mas matinding kapahamakan. Talagang kapanapanabig ang mga kaganapan sa huling linggo ng House of Lies, kaya pakatutukan natin ang mga susunod na eksena. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapuso.